Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng paglalahad ng kwento ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Panso. Kailangan niyang iwan ang kanyang asawa para magtrabaho. Ngunit siya ay nasasangkot sa mga ilegal na gawain. Dahil siya ay isang makapangyarihang tao sa kriminal ng underworld. Nagdumating si Panso sa kanyang opisina, inutusan niya ang kanyang tapat na empleyado si Manchul na pumunta sa isang pabrika sa lungsod kasama ang ilan sa kanilang mga associates. Ang kanilang misyon ay papirmahin ang may-ari ng pabrika na si Jongki sa isang dokumentong ibibigay ang kanyang lupa. Sa una ay tumanggi siyang pirmahan ang dokumento, ngunit ang mga associates ni Manchul ay gumamit ng karahasan. At nagbanta pa na saktan siya gamit ang isang mapanganib na tool. Sa ilalim ng matinding pressure na ito ay nag-aatubili na pinirmahan ni Jongki ang dokumento at sa sandaling makamit nila ang kanilang layunin, umalis si Manchul at ang kanyang mga kasama. Naghahapunan si Panso at lumapit sa kanya ang isang lalaki na nagngangalang Boss Yang. Mula sa ekspresyon ni Panso halatang hindi siya nasisiyahan sa pagdating ni Boss Yang, kahit na pareho silang kabilang sa iisang criminal organization. Mukhang may hindi sila pinagkasunduan. Si Boss Yang ay nagalit at hinampas ang mesa. Lumalabas na nakikipagkompetensya sila para sa posisyon ng pinuno sa loob ng kanilang kriminal na grupo na kasalukuyang hawak ng biyenan ni Panso. Mamaya ay kumakain ng tanghalian si Panso mag-isa sa isang tindahan ng pansit. Sa kabilang bahagi ng kanyang mesa isang high school student na nagngangalang Dong Hyun na nakasuot ng salamin ay kumakain din ng pansit. Sa parehong lugar pagkatapos nilang kumain ay pumunta silang dalawa sa cashier para magbayad. Sa kasamaang palad ay napagtanto ni Dong Hyun na nakalimutan niya ang kanyang pitaka noong araw na iyon. Nalaman ito ng may-ari ng noodle shop na tiningnan niya si Panso at hiniling na bayaran ang halaga ng pagkain ni Dong Hyun. Kahit na medyo naiinis si Panso sa pagbabayad ng pagkain na hindi siya nag-order, pumayag siya sa kahilingan ng babae. Si Dong Hyun kaagad nagpasalamat kay Panso na isang estranghero na hindi niya kilala. Pagkatapos magbayad ay binanggit ng babae na makakatanggap si Panso ng regalo. Mamaya pagkatapos kumain sa tindahan ng pansit si Dong Hyun ay nasa rooftop ng gusali ng kanyang paaralan na malapit sa tindahan. Sinusubukan niya para kunin ang isang sapatos na naipit sa antena ng TV, doon pala ay binubuli siya ng kanyang mga kaklase sa pamamagitan ng paglalagay ng isa niyang sapatos sa antena ng TV. Sinubukan niyang abutin ito gamit ang isang paa, habang nagbabalanse sa kanyang mga daliri. Sa kasamaang palad ay nawalan siya ng balanse at nahulog sa kalye. Sa ibaba habang siya ay nahulog na bangga niya si Panso na nakatayo sa parehong kalye. Dahil dito silang dalawa ay isinugod sa hospital, para sa medikal na atensyon. Nang magkamalay si Panso mula sa kanyang pagkawala ng malay ay nakaramdam siya ng pagka-disorient at may napansin. Hindi pangkaraniwan sa kanyang hitsura ay bumangon siya sa kama at laking gulat niya nang tumingin siya sa salamin. Dahil himalang bumabata ang kanyang mukha, lalo siyang naguluhan nang mapagtanto niyang hindi sa kanya ang katawan niya. Matapos ang ilang pag-iisip ay naiintindihan niya kahit papaano na lumipat ang kanyang katawan at kaluluwa kay Dong Hyun. Tumingin siya sa silid ng hospital kung saan ang kanyang orihinal na katawan ay koma pa rin. Bago dumating ang ama ni Dong Hyun sa silid kung saan sila ay parehong tumatanggap ng pangangalaga ay lumabas na ang ama ni Dong Hyun ay ang may-ari ng pabrika na binyantaan ng mga tauhan ni Panso. Nang makausap niya ang doktor na gumagamot sa kanyang anak, ipinaliwanag ng doktor na si Dong Hyun ay nagdurusa sa pagkawala ng memorya. Dahil dito ay walang ibang pagpipilian si Panso kundi ang umuwi kasama ang ama ni Dong Hyun at manirahan sa isang buhay ng isang high school student. Kinabukasan ay sinamahan siya ng kanyang ama sa paaralan. Nagtanong ang kanyang ama sa prinsipal tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak na binanggit kung paano siya nabuli at nahulog mula sa bubong ng gusali. Gayunpaman ang punong guro ay hindi nagbigay ng masyadong kalinawan. Pagkatapos si Panso ay pumasok sa kanyang klase, na ngayon sa katawan siya ni Dong Hyun. Napansin ni Panso na si Dong Hyun ay madalas na minamaltrato ng kanyang mga kaklase. Isang araw nasaksihan niya ang isang babae na nagngangalang Hyunjung na binubuli ng kanyang mga kaibigan. Si Panso ay hindi na nahimik at humakbang para protektahan si Hyunjung at lumaban sa mga bully. Dinala siya ng ilan sa kanyang mga kaklase sa isang liblib na lugar sa likod ng paaralan, gayunpaman nagulat sila nang makitang tumayo si Dong Hyun sa kanila at lumalaban. Dahil si Panso na isang leader ay madaling nahawakan ang mahihirap na sitwasyong ito bilang isang miyembro ng mafia. Sa hapon, ang parehong grupo ng mga bully na nakatarget kay Dong Hyun dati ay natagpuang nananakot ng isa pang estudyante sa banyo ng paaralan. Si Panso ay namagitan muli upang ipagtanggol ang kanyang kaklase at tinalo ang mga bully isa-isa. Kinukuha din niya ang cellphone ng isa sa mga bully at nadiskubre ang mga larawan at video ng kanilang pagmamaltrato sa mga mahihinang bata.
Nang dumating si Panso sa kanyang bahay ay tiningnan niya ang cellphone ng bully na nangaharas sa kanyang kaibigan kanina. Dumating siya sa kabuuan ng isang video recording na nagpakita ng aktwal na insidente kung saan si Donghyun ay nabully bago nahulog mula sa bubong ng gusali at nasugatan ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ng panonood ng video na kinilala niya ang lahat ng mga individual na sangkot sa pananakot kay Donghyun. Nang sumunod na araw ay hinarap niya ang lahat ng mga bully at nilabanan sila ni Panso. Pagkatapos ay binalaan sila na hindi siya magdadalawang isip na dalhin ang ebidensya na video sa pulisya kung ang kanilang pambubuli ay magpatuloy. Samantala ang asawa ni Panso ay may karelasyong ibang lalaki. Nang biglang lumapit sa kanya si Boss Yang at nagmumungkahi na magtulungan sila upang maalis si Panso. Si Boss Yang ay umaasa na sa pamamagitan nito ay magkakaroon siya ng mas madaling landas sa pagiging pinuno ng mafia. Pumayag naman ang asawa ni Panso upang hindi malantad ang kanyang panloloko. Sa ibang lugar, si Manchul ay nasa apartment niya nang hindi inaasahang lumapit sa kanya si Panso. Nagulat si Manchul dahil ang taong nagsasabing siya ay si Panso ay mukhang isang high school student. Noong una ay hindi nakilala ni Manchul si Panso, subalit pagkatapos ng isang hamon ng pag-uusap, sa huli ay napagtanto ni Manchul na ang high school student na nakaupo sa kanyang harapan ay si Panso, ang kanyang amo. Kinabukasan ay nakipagkita si Panso kay Hyunjong, habang sila ay nag-uusap ang ina ni Hyunjong ay biglang dumating para sunduin siya. Nagulat si Panso nang mapagtanto niyang na ang ina ni Hyunjong ay ang kanyang dating kasintahan noong high school days, at ang una niyang asawa na iniwan niya. Hinala ni Panso na si Hyunjong ay maaaring ang kanyang biological na anak mula sa nakaraan kaya kumuha siya ng buhok ni Hyunjong. Pagkatapos ay inutusan si Manchul na pumunta sa hospital at kumuha ng sample ng kanyang tunay na buhok mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nakuha ni Manchul ang buhok para sa pagsusuri sa DNA. Ang mga resulta ng pagsusulit ay nakumpirma na si Hyunjong ay ang tunay na anak niya. Bukod dito, napansin niya na madalas na inaabuso si Hyunjong dahil wala siyang ama. Ang pagnanais ni Panso para sa paghihiganti na hinimok niya si Manchul na saktan ang mga estudyante sa high school na nang-aapi kay Hyunchul. Partikular na nagmumungkahi na baliin ang kanilang mga binti. Gayunpaman tumanggi si Manchul dahil ayaw niyang masangkot sa mga pulis. Si Panso pagkatapos ay nag-explore ng iba pang mga paraan upang matulungan ang kanyang anak na babae na harapin ang pambubuli na kinakaharap niya sa paaralan. Sa susunod na hiniling ni Panso kay Hyunjong na samahan siya sa pagsasanay sa fitness center upang matuto ng pagtatanggol sa sarili. Ang kanilang mahigpit na pagsasanay ay dahan-daang nagbabago. Ang orihinal na katawan ni Donghyun na dati ay mabigat at ngayon ay fit at matipunong pangangatawan. Ang pagbabago sa hitsura at katawan ni ay naging atensyon si Panso sa paaralan tulad ng isang sikat na idol artist. Isang hapon pagkatapos ng klase ay bumisita si Panso sa bahay ni Hyunjong, nakita niya ang mga larawan ng kanyang anak na babae at nakaramdam ng kalungkutan. Dahil hindi niya ito nakasama habang lumalaki ito, maingat niyang kinukunan ang mga larawang ito gamit ang kanyang cellphone camera. Isang gabi ang ama ni Donghyun ay naglalakad mag-isa sa isang tahimik na eskinita malapit sa kanyang tahanan. Sa kasamaang palad ay nasagasaan niya ang isang grupo ng mga mahihirap na individual na nanghingi ng pera sa kanya. Noong malapit na silang makipaggrupo sa kanya, si Panso ay dumating upang protektahan ang kanyang ama. Ngunit ang mga bagay ay nagbago nang ang kanyang ama na hindi makalaban ay niyakap si Panso upang protektahan siya mula sa mga magnanakaw. Ang mga pag-atake na pigilan ito ni Panso. Kinabukasan ay inutusan ni Panso si Manchul na ipadala ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang punong tanggapan ng mga tulisan. Sa kanyang mga kasanayan sa martial arts at walang awa nilang nilabanan ang mga tulisan at wala silang magawa kay Manchul. Sa paaralan si Hyunjong ay nagpakitang mas tiwalang pagtatanggol sa sarili dahil sa pagsasanay kasama ang kanyang ama. Naglakas loob pa nga siyang manindigan laban sa mga bully sa kanyang paaralan. Samantala sa bahay ni Hyunjong ay bumisita si Panso sa ina ni Hyunjong. Naabala sa paglilingkod sa mga customer, nang ang isang lalaki na customer na hindi naaangkop na hinawakan siya at tinukso. Dahil dito namagitan si Panso at hinarap at inawi ang customer. Pagkatapos ni Panso na labanan ang hindi nararapat na customer, hiniling niya sa ina na makipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang katawan ng high school boy na kanyang kinaroroonan talagang naglalaman ng kaluluwa ng kanyang unang asawa na si Panso. Sa simula ay nahirapan ang babae na paniwalaan ang kanyang narinig, ngunit pagkatapos ng mahabang pag-uusap ay sa wakas ay tinanggap niya ang katotohanan at nakaramdam ng galit kay Panso sa pag-iwan sa kanya. Pagkatapos si Hyunjong ay nagsimula siyang tanggapin at inimbitahan pa siya ng kanyang mga kaklase sa isang party. Nang gabing iyon ay dumalo si Hyunjong sa party at nasaksihan niya ang isa sa mga kaklase ni Panso na minamaltrato ng kanyang mga kaedad na napilitang magsilbi bilang waiter. Si Panso ay nakatanggap ng tawag na nagpaalam sa kanya na pumunta si Hyunjong sa party at binubuli.
Pagkarinig nito ay sumugod siya sa pinangyarihan upang iligtas siya. Pagdating niya nakita niya ang kanyang anak na babae na minamaltrato at agad niyang hinarap at natalo ang mga bully bago iuwi si Hyunjung. Sa ibang pagkakataon ay nakita si Manchul at Pansu sa isang park at naghatid ng nakababahalang balita. Na ipinaalam niya kay Pansu na ang kanyang asawa ay nagkakaroon ng relasyon at nakikipagtulungan kay Boss Yang para paalisin siya. Nang marinig ito, humiling siya kay Manchul na magpadala ng mensahe sa kanyang biyenan na pinuno ng mafia. Sa ibang araw dahil sa kanilang malapit na relasyon, nagsimulang magkaroon ng romantikong damdamin si Hyunjung para kay Pansu sa katawan ni Don Hyun. Gayunpaman ay matatag na tinanggihan ni Pansu ang kanyang mga pagsulong at lumayo sa eksena. Samantala si Boss Yang ay bumisita kay Pansu sa silid ng ospital kung saan ang kanyang orihinal na katawan na nakoma. Si Boss Yang ay dumating doon na may balak na patayin siya, ngunit biglang nagising ang katawan ni Pansu mula sa koma. Si Boss Yang ay nabigla at natakot kaya siya nadadapa at nahimatay. Si Dong Hyun na natagpuan ang sarili sa katawan ni Pansu ay umuwi sa bahay. Sa bahay niyakap niya ang kanyang ama ngunit hindi siya makilala ng kanyang ama dahil ang kanyang kaluluwa ay nakulong sa katawan ng iba. Matapos ang unang magkalituhan ay dumating si Pansu. Silang tatlo ay sabay na umupo, ipinaliwanag ni Pansu ang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Si Pansu saka nagtanong kay Dong Hyun para sumama sa kanya sa lugar ni Hyunjung. Sa kanilang pagbisita sa bahay, dumating din si Boss Yang na may balak na tanggalin si Pansu. Sumiklab ang away sa pagitan nila at ng mga gangster. Kalaunan ay natambos si Pansu ni Boss Yang na gumamit ng isang hydrant bilang sandata. Sa estado ng gulat ay sumugod ang babae sa kusina at naglabas ng isang silindro ng gas. Pinagbantaan niya si Boss Yang at ang mga tauhan na kapag hindi sila umalis kaagad ay papasabog niya ang silindro ng gas at ilalagay sa panganib ang buhay ng lahat. Dahil dito si Boss Yang at ang kanyang tauhan ay nagpasya na umatras. Makalipas ang ilang araw ay inimbitahan si Pansu ng kanyang biyenan sa kanilang tahanan at nandoon din ang kanyang asawa. Sa kanilang pagkikita ay isiniwalat ni Pansu ang tunay na ugali ng kanyang asawa na nagpapaliwanag na niloko siya nito at nakipagsabuatan kay Boss Yang para saktan siya. Alam ng pinuno ng mafia ang sitwasyon at binigyan ng pagpipilian si Pansu na magpatuloy sa pagtatrabaho sa mafia o umalis. Si Pansu sa kaluluwa ni Don Hyun sa loob niya ay dumalo sa pulong na may mga tagubilin na ipinadala sa pamamagitan ng isang aparato sa komunikasyon sa kanyang tenga. Narinig niya ang sinabi ni Pansu na umalis at bumalik sa kanyang unang asawa. Napagtanto niya na sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ang kanyang unang asawa ay ang tanging taong handang tumabi sa kanya. Naintindihan ng biyenan ang kanyang desisyon kaya nagbitiw si Pansu sa kanyang trabaho na nagbabalak na muling itayo ang kanyang relasyon sa una niyang asawa. Habang si Pansu ay umalis sa bahay ng kanyang biyenan at kinausap si Dong Hyun, at natamaan sila ng kotse ng kanyang pangalawang asawa. Galit na mailantad ni Pansu ang kanyang pakikipagrelasyon sa iba sa kanyang ama. Isinugod si Pansu at si Dong Hyun sa hospital. Pagdating sa hospital si Pansu na nasa katawan pa rin ni Dong Hyun ay humingi ng tawad kay Hyunjung dahil wala siya para sa kanya upang saksihan ang kanyang paglaki at si Dong Hyun na nakatayo sa hospital na walang din ng malay. Habang sasailalim si Pansu sa operasyon, ay nanaginip siya kung saan ang matandang babae mula sa tindahan ng pansit na nakilala niya bago dumating ang aksidente ay pinayuhan niya itong alaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Sa huli si Pansu ay nagising mula sa kanyang pagkakoma. 6 months later nagtayo sila ng restaurant kasama ni Pansu ang kanyang pamilya. Si Dong Hyun ay bumalik sa paaralan at ginagawa ang kanyang nakasanayan na hindi natatakot sa mga bully. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.